O yes, kumusta na pala si Gagi? Umatin ba? Ano nangyari kay Akla? Umatin ba? Sabi ko nga, di ba may post ako? Libayan, tulungan mo si Akla. Kapag nagkaroon ng probable cause ito, ipakikita ko sa iyo kung paano ko ilang paso si Akla. Pauwiin ko yan. Ngayon, kakibat ng pag-uwi ni Akla, ibaban yan sa Thailand. So, Akla, yung alaga mong ladyboy, isama mo na. maganda raw yung ladyboy mo, Akla. Maganda daw. Sa bagay, alam niyo ba, kapag perfect na nakakita kayo na babae na perfect, as in perfect na perfect, ladyboy po ito, mga trans ito. Kasi ang mga trans kasi, napakaganda ng mga yan. Wala kang makikitang kapintasan sa mga yan. No? Wala kayong makikitang, kung, kaya nga nakakapanghinayang nga Pwede bang kayo na lang? Joke lang. Kaya itong ano na ito, itong alaga ni Akla na si Ladyboy, I'm not girl, I'm Ladyboy. Hindi, pag-usapan muna natin itong si Libayan. Nakalagay dito, no? Social media scam and how to spot them. Paano natin malalaman yung mga scaman sa social media, no? At ang mapapansin ninyo, dito meron din tayong batas natin. Alam nyo ba, nag-member din ako sa channel ni Libayan, yung attorney Rani Randolph Libayan. Tapos na po yung ko doon, yung membership ko doon. At tulad ng inaasahan natin, hindi tinupad na naman ni Libayan ang kanyang pangako. No, tingnan natin. Bigyan ko lang kayo ng idea dito, Alam niyo, natatawa ako dito sa downfall ng na ito. Neto nila Libayan, membership, photos, status, early access to new video. Wala pong early access dito Member shoutout. Etong member shoutout na to, rin to. Nag-comment lang ako, guys. Pinakita ko naman sa inyo yung comment ko. Hindi bastos yung comment ko at hindi masama yung comment ko. Pero sinipa ako. At ako pa ang sinipa na ako pa ang member. Nagbayad ako ng membership kay Libayan. Ako pa ang sinipa. Kita nyo kakapal ng muka. Pinirahan lang ako. Members only live chat. Wala pong members only live chat ito. Ang meron lang dito, thank you for supporting my channel. Solid kabatas natin. Paano ako magiging solid yan, Libayan? Na-scam ako nito. Ano itong nang-scam sa akin? Attorney Rani Randolph B. Libayan. Hinahanap ko yung mga pangako mo kasi nga gusto ko magtanong Gusto ko magtanong, wala akong matanong, kaya ako nag-member dito. Baka sakaling tuparin mo itong members only live chat. So walang members only live chat dito, guys. Na-scam po ako. Na-scam ako ng Attorney Rani Randolph Libayan. Ito po yung nang-scam sa akin. Okay? May ibang araw tayo para dyan. May ibang araw tayo. Sabi dito ni Raul Guzman, dapat kung sinipa, binalik din yung membership. Yes, dapat binalik yung membership ko. Ang kakapal naman ng mukha nyo, after nyo ako pirahan, sisipain nyo ako. Wala naman akong sinabing hindi maganda dyan sa channel na yan. Galit lang kayo sa akin. Akala ko ba issue, hindi tao? Bakit sinipa ninyo ako? Si Katunying, parang silibayan na din. Bangayan ni Sara at Risa sa Senado. Kanina, si SRT daw, makikinabang. Ano kinalaban ni SRT doon? Hindi, alam mo, Black Spider. Tama rin naman yung sinasabi doon ni Katunying. Na sa pag-aaway na itong dalawang ito, kasi dito ngayon natatalo si Sara si Sara Duterte. Natatalo siya dito sa palitan ng usapan between kay Hontiveros at saka kay Sara Duterte. Dahil alam naman ninyo may mga issue yung confidential fund ni Sara Duterte. At ilan ang bodyguard ni Sara Duterte? Tingnan natin Sara Duterte. Kaya habang bumubulusok si Duterte pababa, si Sara, si Rafi Tulfo naman pataas. Dapat ang laban nga nila pantay lang Pero ngayon, lumulubog si Sara Duterte. Ang sabi dito, may tinanggal na 70 na bodyguard yata. 70 na bodyguard na ang tinanggal kay Sara Duterte. Pero tignan nyo rito, bago lang ito. January, February, March, April, May, June, July, August. August 2. Ang sabi dito, Sara still has 320 bodyguard. More than Marcos Jr. Yan. 300 dati 433. Ngayon, bababa na. 320 na lang na bodyguard. Binalik na daw. Ayan. Kung binalik na, 433 na ulit. So nakikita ninyo, may mga issue ba? Si Senator ko, konti lang ang bodyguard nun. Pero organized. Dito, hindi ko alam. Di ba dapat, discreet yung mga yan? Hindi masyadong nakalitaw para malalaman nila kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Intek lahat na nakapaligid sa'yo, puro bodyguard, 433. So nakikita na ninyo yung issue. Bakit kailangan mo ng 430 na bodyguard? Ayon dito kay Justin Kabugok Pero dito sa nabasa natin, since na medyo late yata ito, nakalagay dito 320. O palagay na natin 300 na lang.
Aanin mo yung 300 na bodyguard. Oh, i-round off ko na. Kasi 433 daw eh. O, ito na ang sundin natin, 320. Aanin mo yung 320 na bodyguard. Yung 20 pa lang, ano na eh, panalo na eh. So, nakita ninyo, meron talagang issue. So, dito, sino ang nakikinabang? Of course, totoo, si Rapi Tulfo. Ngayon, depende na yan sa magsasalita. Ano? Bias yan, si Katunying. Depende na ngayon yon. Diyan na tayo nagkakatalo. Pwedeng totoo yung nire-report mo, pero bias ang pananalita mo. O pwedeng meron paninira. Kaya nga dyan pumapasok yung unjust vexation eh. Sa unjust vexation po, hindi importante na rito kung totoo o hindi yung sinasabi mo. Kung hindi, paano mo ito i-deliver. At kapag hindi nagustuhan yung tao na na-offend siya doon sa sinabi mo, parang si Densible TV na-offend. Oh, pwede niyang kasuhan ngayon ako ng unjust vexation, di ba? Dahil kung iisipin ninyo, itong si Libayan, hindi nga nagpo-promote ng sugal, pero naglagay naman ng membership fee sa Batas Natin channel at sa Attorney Libayan's channel. Tingnan nyo naglagay siya ng abulian nang wala kang chance na manalo. Buti pa ang sugal. May chance na pang manalo. Di ba? Nag-gets nyo? So mas masahol pa itong sinibayan kaysa sa nagpo-promote ng sugal. Galit na galit kayo sa mga nagpo-promote ng sugal. Pero yan mismong channel ni Libayan, may abulian, membership, na hindi ninyo nakukuha yung kanyang ipinangako. Hindi ba pang-i-scam yun? Hindi ba pang-i-scam yun? Tapos ang sasagutin mo, promag. Ang sasagutin mo, patchilam. Pero hindi kayo makano sa argument. Oh, bantot, ito sagutin mo itong pang-i-scam ng batas natin. Sige nga, kaya mo bang imekos-mekos to? Ha? Kaya mong imekos-mekos, bantot? Yung content ko kahapon, yung mag-sorry, Safe Spaces Act, ba't hindi mo may content? Namimili ka? Patchilam. Burol. Yan yung ano nilibayan. O tuloy. At siguro, para mas maraming makalap na pondo, idinahilan niya na ang makakalap na pondo ay mapupunta sa editor at webmasters. Pero, galing na rin sa bibig niya noong May 2023, ayaw pala niya ng editor. Uy! At hindi siya nag-hire ng editor. Hey! So, walang editor. Ay! At sa mga bago sa channel ko, eto pakinggan nyo yung sinabi niya. O, sa mga bago sa channel, pakinggan natin yung sinabi ni Libayan at huwag yung kalimutan mag-subscribe kay Ma'am Ecclesiastico. Solid to, solid to. Solid to, boy. O, tuloy. Si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalo pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. At eto naman ang sinabi niya noong May 5, 2023. Payuan ako ni Doc Adam noon nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Speaking of Doc Adam. Bagay na content ko na to sa iba eh. Speaking of Doc Adam. Tsaka na. Tsaka na. Patuloy. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Libayan, sabi niya, Kaibigan mo pa ba si Doc Adam ngayon, Libayan? Kaibigan mo pa? Parang may sinabi siyang stupid lawyer eh. It really hurts. Hindi ko sinasabing ikaw yun ha. Pero kung ikaw man ang nasabihan no na isa kang stupidong abogado, galing pa sa iyong kaibigan, it really hurts. Diba? Si Doc Buto-Buto, 3 years later, scam. Sabi dito, may computation pa dyan si Ma'am Ekle. Ayuda at pagkain. Tama, Naomi, yan yung pinangako niya. Sobrang yabang ni Boy Bantot, kakasura pakinggan, pero mga zombie believe na believe. Ay, hindi, may mga nagkakalasa na. Kung kaya mag-alala, ano rin yan, mauubos din yan. Lumilitaw na yung katangahan nila. At pangako ko sa iyo to, akla, uuwi ka sa Pilipinas. Isama mo si Lady Boy. Isama mo si Lady Boy. Tuloy. English ha. Pero syempre nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Syempre, yun ang ginagawa niya eh. And it works for him. Alam niyo yung sinabi ko sa kanya? Oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have that time. Magandang suggestion yan, pero mababawasan yung pera ko. So, ano magandang gawin? I-hire ko ang sarili ko. Yan, hinahire niya ang sarili niya. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. So, ayaw niya talaga ng editor from the beginning. It will still consume time.
O, sino ngayon ang greedy, Libayan? Sino ang mukhang pera? Sino ang nang-i-scam? Galit ka sa negosyo walang puhunan? Anong gusto mo? Membership mo na walang benefits? Tinuturuan ka na ng mali, nagbabayad pa dyan yung mga mga subscriber mo. I have to Takot ka na mapanood ako ng mga subscriber mo, no? Takot siya. Ayaw nga nilang panoorin ako eh. Kasi namumulat yung tao. Kapag hindi mo ako napanood, kayo ang nawalan, hindi ako. Kasi alam ko na niloloko lang kayo ni Libayan. Hindi nyo alam yun eh, kasi nga na-brainwash kayo ni Libayan eh. O ano yung safe spaces niya? Nakareact ba siya? Yung minor sa motel, nakareact ba siya? O paano yung age of sexual consent? Nakareact ba siya? Ayun talo. Mag-a-anniversary ng kabubuhan nila. Eh paano kung wala si Meloyak? Paano kung wala si Ma'am Ecclesiastico? At paano kung wala si Fiscal EJ? O di namamayagpag ang kabubuhan nito na mamanahin pa ng mga anak nyo, mga kabatas, mamanahin ng mga anak nyo ang kabubuhan ng abogadong ito. Magpasalamat kayo kay Meloyak. Pasalamat kayo sa akin at nahimasmasan na yung iba. Karamihan, yung nasa GC, mga kabatas po yun. Wag na ako ang tingnan nyo kasi alam ko naman eh, malakas ako talaga mang-asar. Pero wag yung pang-aasar ang titignan nyo. Ang titignan nyo yung sinasabi ko. Katunayan na tama ang sinasabi ko. Hindi ako kayang tutulan ni Libayan at hindi ako kayang tutulan ni Boy Bantot. Nang harapan ha, kasi pwede ka naman mag-content lang, ibahin mo lang yung konteksto, punta ka rin sa lungga mo, humingi ka ng abulian, Bantot, manira ka ng tao, manloko ka ng tao, at sumigaw ka ng burol. O, okay na yon. Nakaribat na kasi, nakaribat ka na eh. At yung mga nakikinig sa'yo, mga bobo naman yun eh. Mga bobo yun. Pero kung ikaw may utak, hindi mo na ako kailangan marinig. Makinig ka lang kay Bantot, makinig ka kay Libayan, alam na ninyo na niloloko kayo. Downfall na nila ngayon, guys. Downfall na nila. Antay-antay lang. Sabay-sabay na magpuputukan yan. Tuloy, may makakasuhan pa bukod kay Akla. May makakasuhan pa. Antay. Sa tingin nyo, sino? Pag may kainan na naman sa Patsilam na magaganap, good news. Tuloy. stick with this kind of platform kasi nga ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. Yung walang editor. Diba? He respected it naman. Sabi niya, go ahead. Kung yan talaga gusto mo. Diba? Nabuking itong si Libayan, wala palang editor at ayaw niya ng editor. Hindi ba't pagiging greedy yon dahil yung pondo dapat mapunta sa editors? Ano yung greedy? Tingnan natin, ano ba meaning ng greedy? Greedy. Matakaw. Matakaw sa pera. Diba yan? Ang takaw mo sa pera. Sabi ni Ecclesiastico. Sakim. Pwede, sakim. Ayan, sakim. Tuloy. At sa webmasters. Ayan, sabi dito ni Dadada, membership issue na hindi masagot ng mga kabatas. Naniniwala ba kayo walang kabatas dito na nanonood? May kabatas dito. Pero, ninununok na lang nila yung panluloko sa kanila. O lalo na sa mga nanonood dito. Yung iba sa inyo, membro pa ni Libayan eh. Nagbabayad kayo ng membership, di ba? Dayok-dok. Sabi ni Hylos, ganid sa pera. Hid-hid sa pera. Dayok-dok sa pera. Ikaw, Libayan. Sabi ni Hylos. Diba? Binabasa ko lang, ha? Binabasa ko lang. Hid-hid. Ganid. Dayok-dok. Yari tayo. Uy, binalik ko lang sa kanya. Tapos yung negosyo walang puhunan, pinag-iinitan mo. Ano ka, Hilo? Gahaman sa pera. Ngayon, ulitin ko. Yung nanonood sa atin, ay may umalis o nasaktan yung umalis. May nanonood sa atin, nagbayad ng membership. Ang tanong ko, tinupad ba ni Libayan yung pinangako dyan sa membership na yan? Sino ang gusto magtanggol kay Libayan? Meron ba isang kabatas na pwede magtanggol dito kay Libayan? Ha? Pwede ba? May pagtatanggol ba ninyo? Akyat. Kailangan bukas ang camera ha. Akyat. Ipagtanggol yung si Libayan. Pumili kayo ng topic ko. Yun ang pag-usapan natin. Kung hindi nyo kaya ito. Yung pang-i-scam ni Attorney Rani Randolph Libayan. Yun ang pag-usapan natin. Ang pang-i-scam ng batas natin. Yun ang pag-usapan natin. Napakalaking issue niyan. Scammer? Nagbablog? Ano yan? Meron nga wanted nagbablog eh. Pasalamat kayo isa ron, hindi natin siya napag-iinitan eh. Kung napag-iinitan natin siya, di sana gagawin ko sa kanya yung gagawin ko kay Akla. Aantayin ko lang si Akla. Huwag kasi tayo mangi-scam.
Huwag tayo mangi-scam. Ngayon, kung sa tingin nyo, solid kabatas kayo, mas matalino kayo sa akin, mas matino kayo sa akin, pero takot kayo sa akin, kalimutan na ninyo ang paniniwala nyo. Kabaligtaran nyo ng kahulugan nun. Bobo kayo, hindi nyo kaya si Melo Yap. Kasi kung kaya nyo si Melo Yap, aakyatin nyo. Aakyatin nyo. Balay, akyat ka. Tantahan na lang. Yung tumitira ng bato, nagbablog pa rin. Oh, yung tumitira daw ng bato, nagbablog pa rin. Oh. Tignan nyo. Sino ngayon ang ano? Sino ngayon ang sa tingin nyo may utak sa atin? Kayo, mga bobo, kabatas. Ang tagal na kayong tinuturuan ni Libayan, hanggang ngayon takot pa kayo kay Melo Yap. Yung Bantot, si Bantot, drug test? Palusot yan. Palusot yan. Lumaban ka ng diskusyon, Bantot. Patunayan mo si Libayan, hindi scammer. Yung abulian, yung membership doon, patunayan mo, tama yun. Bantot, patunayan mo. Patunayan mo yung City Spaces Act. Tuloy. Pero saan napunta ang pondo na nakaalaan sa editors at Ayun, webmasters? doon pala napunta yung pondo, oh. Bakasyon. Tapos, kapag nagbakasyon si Rapi Tulfo, masama. Pero pag ito, okay lang. Galing saan? Pang-i-scam ba? Tanong ko lang, di ba yan? Kasi parang dito, pang-i-scam yata yung tinuturo dito eh. Scammer na nagbabakasyon. Tuloy. Naggastos na ba sa family holiday nila? Uy, nagasos na ba sa family holiday? Attorney Magalong, kayo po ba yung nag-notary kay Doc Adam? Paano nyo nag-notary si Doc Adam? Tanong ko lang, Attorney Magalong, alam nyo, mortal sin yan sa mga abogado. Mortal sin po yan. Tanong ko lang yun nagtatanong lang ako Nelia Prias lang to strong lang ang malakas. Tuloy. Gamit na ba nila sa tuwing magda-dine-in sila sa posh restaurant? Uy, sa posh restaurant. Ano ba yung posh restaurant? Kasi ang alam ko lang, pachilam. Posh restaurant. Ano ba mga pagkain doon? Masasarap ba doon? Nabiyayaan kayo ng community. Nabiyayaan ka ng community. Ang problema, mga zombie. Nabiyayaan kayo ng platform. Nabiyayaan ka ng platform. Nabiyayaan kayo ng tiwala ng mga tao. Nabiyayaan ka ng tiwala ng mga tao. Taong zombie. Tuloy. Tapos gagamitin nyo lang yan sa pamemera sa mga tao. Yan! Dinescribe ang sarili! Gagamitin nyo lang yan sa balikan natin. Dine-in sila sa posh Nabiyayaan kayo ng tiwala ng mga tao. Tapos gagamitin nyo lang yan sa pamemera sa mga tao. Pineperahan. Hindi ba ang pineperahan yung mga nasa channel mo at ang namimera ikaw? Di ba yan ang sagutin mo? Hindi yung sabi, oy, nabura yung channel. Hindi yun. Ito ang sagutin mo. Pabulaanan mo ito na ikaw ni Bayan, namimera ka lang sa mga channel mo, pineperahan mo ang mga subscriber mo. Ang kapal ng muka. Hindi ba kakapalan ng pagmumukha yon? Pagkatapos mong perahan, baka bakasyon lang? Ganun lang yon. Tapos yung sasabihin mo, yung negosyo walang puhunan, full of red flags. Hindi ba ang red flags yung channel mo? Self-destruction. Hindi ba ang red flag yung channel mo, di ba yan? Kinakawawa ang mga subscriber. Hinuhututan ng pera. Kaya Tony Villamor, nagbibigay pa ng pera. Sa channel ni Libayan, hinuhututan pa yung mga subscriber. Hinuhututan ng mga members. Pera-pera. Di ba, Libayan? Ang sakit, di ba? Ang sakit. Pasensya na kayo, ganyan talaga masakit. It really hurts. Lalo na kung ito ay totoo. Pero kung hindi totoo, para kay Shirley. Pero kung hindi totoo, tatawanan nyo lang. Tulad natin. Di ba? Lahat, bintang nyo lahat, walang problema. Ito pag-usapan natin, yung pang-i-scam. Kalimutan yung pang-i-scam. Huwag nyong banggitin yung pang-i-scam. Ignore nyo kasi mapapahiya tayo eh. Pumunta tayo sa burol. Tanong, channel ni Atty. Villamor o channel ng scammer? Views pa lang, kinakawawa ka na ng views eh. Bumabawi ka na lang sa mayat maya, vlog eh. O diba? Tignan natin to. Yun na lang bumabawi ka na, dinadamihan mo na lang para dumami yung views mo eh. Diba? Yung dating pinagtatawanan mo eh, mukhang kinakawawa ka na ngayon eh. Tignan natin yung views ngayon ni
Oh. May 123,000. May 76,000. 56,000. Di ba? 205. 311,000. 393,000. May 1.2 million pa nga eh. Asa na ba dito yung 1.2 million? May nakita ako dito, 1.2 million pa eh. Yun ang matagal ng pangarap ni ni Bebe Boy. 1.3 na oh. 1.3 million to. Ayan oh. 1.3 million. Teka, parang hindi pa ito yung nakita kong million ah. May isa pa ritong million. Dalawa yung nakita ko na naka-million dito ah. 1.3. Dito tayo. Ayan. 345,000, 393,000. Alam mo, di ba yan? Mag-retire ka na, ikapapahamak mo yan. Akala mo makikinabang ka dyan sa pinagkakitaan mo? Hindi. 1 million na dami raw. Ayan, dami o 1 million yung dami. Hindi, akala mo, di ba yan? Panalo ka na kasi marami ka na content. Hindi. Ibabalik mo rin yan. Tandaan mo. Yung mga isinampa sa'yo, ubusin ng pera mo dyan. Parang yung mga vlogger mo. Akala ng mga vlogger mo, kumita sila sa paninira nila. Hindi. Gagastusin din nila yan. Paano kung na-dismiss yung kung nasuspend, di ba? Halimbawa, ikaw, di ba yan? At tumayo kang abogado dito sa mga vlogger mo, na-dismiss ka. Di papalit niya si Atty. Magalong. Paano ngayon? Pag na-dismiss din, halimbawa lang ha? Kapag na-dismiss si Libayan, suspendido si Libayan, pumalit si Atty. Magalong, tapos nasuspende si Atty. Magalong, ano na nangyayari? Di kailangan na nila ngayon gumastos. Kailangan na nila ngayon magbayad ng abogado. Naku po! Anyari? Tuloy. Tuloy natin to. Nabiyayaan ka ng community, nabiyayaan ka ng platform, nabiyayaan ka ng tiwala ng tao, tapos gagamitin mo lang yan sa pamimera sa tao. Yun, gagamit siya kung mamimera. Si Libayan, nabimera daw, oh. Hid-hid, ganid, sa pera. Sabi dito, guys, hindi ako yun, binabasa ko lang, tsaka ito, kinokontent natin. No? Hindi, kumalap ka ng pondo para sa editor at webmasters at tapos ayaw mo pala ng editor. Abay, mas matindi ka pa sa mga nagpo-promote ng sugal. At least sila nag-promote lang. Ikaw, hindi ka nga nag-promote ng sugal. Nangalap ka ng pondo pero hindi mo inalaan sa ipinangako mo. Hindi ba't panloloko ang tawag doon? Manloloko! Ibig sabihin, di ba yan? Sabi ni Ma'am Ecclesiastico, manloloko ka raw. Hid-hid, ganid, manloloko. Yun ang sabi nila dito, ha? Ako kasi tinutukoy ko channel eh. Channel ang tinutukoy ko eh. Tuloy. Hindi ba't mas matindi pa yung ginawa mo kaysa sa nag-promote ng sugal? O lilinawin ko, hindi ko kinakampihan ang mga nagpo-promote ng sugal. Pero kung ikukumpara natin Parang yung dapat, ganito yung sinabi mo, Ma'am Ecclesiastico, nung nag-guest tayo kilaan eh. Kasi lumalabas, ikaw tinanong, ayaw mo sumagot, lumalabas, ikaw pa may kasalanan. Sasagot kasi. Dapat ganun ang ginawa mo. Hindi ko sinasabi na wala siyang kasalanan o may kasalanan siya. Ganun. Damage control. Ayan, may content na sila. Tuloy. si Libayan sa kanila, mas masahol si Libayan sa pagiging greedy dahil nagawa niyang mangako ng pagkaganda-ganda. Hindi pa siya nakontento sa Oy, Eman Evangelista, hindi ko babasahin yan. Tandaan mo, issue hindi tao. Hindi ko babasahin yan na mukhang edit si Libayan. Ay, ang gulo mo kasi. Ito tayo. Google AdSense na kinita niya at sa mga donasyon Shout out kay Ma'am Andrea D Channel, Solid Team Amazona. Kinig lang ako dito, Mr. Melo. Shout out po, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Tuloy. ng tao. Tapos pati yung pondo na nakalaan sa editors at webmasters, abay nasaan na kung hindi naman siya nag-hire? Ilan bang pera kailangan nyo? Ilan bang pera ang kailangan mo, Libayan? Para mabusog ka na. Gaano? Magkano ang kailangan mo? Tuloy. Kailan ba magiging sapat yan? Kailan magiging sapat ang pera mo, Libayan, para itigil mo na ang iskaman
sa Attorney Rani Randolph Libayan at Batas Natin Channel. Magkano ang kailangan mo? Kailan ka magiging busog upang ikaw ay hindi na maging ganid ayon sa kanila? Di ba? Naglilitanya na naman si Libayan pero hindi niya maloloko ang mga taong nakikinig at Meron, Ma'am Ekle, meron. May naloloko si Libayan. Ito yung mga zombie. Tignan mo, hindi na sila makaribat sa atin. Hindi na sila makakaribat. Alam kasi nila na ipit dito si Libayan. Kung yung ampuan nila hindi makaribat sila pa kaya? Isip-isip din. Kaya ngayon, nanonood na lang dyan. Masakit nga lang. No? Kaya kapag nakita nyo na may nakalagay na mag-i-start na ako mag-vlog, huwag na kayo magkape. Delikado yan, baka atakihin kayo sa puso. analyze sa bawat salitang binibitawan niya. Ibabalik natin sa kanya ang tanong niya, ilan bang pera ang kailangan mo at hindi pa naging sapat ang Google AdSense at ang mga donasyon na bigay ng tao sa iyo? At pati yung pondo para sa editors at webmasters na nakalap through membership fee, asan na kung ayaw mo naman pala ng editors? Ang hindi ko pa maintindihan, Kailan ka ba naman may naintindihan? Wala ka talagang naiintindihan, lalo na kung tungkol sa batas. hindi ko maintindihan dyan. Ayan na naman siya sa salitang hindi niya maintindihan. Ang dami talagang hindi naiintindihan itong si Libayan. Talagang iisa frequency namin ni no? Ni Ma'am Ecclesiastico. Talagang expose talagang katangahan ni Libayan, ano? Kapag may utak ka, talagang malalaman mo eh. Nagsimula naman kayo sa wala. Yan. Nagsimula ka sa wala. Nakikiusap ka na i-subscribe ka. Yung mga nasa Facebook, pinalilipat mo sa YouTube. Kasi alam ko naman ang reason dahil nandun ang pera. Nagsimula ka naman talaga sa wala din. Di ba't ikaw din sinabi mo galing ka sa hirap? Isa talaga ang namin ni Ma'am Ecclesiastico, no? Sa bagay, galing naman kasi sa kanya yun eh. Matatalas lang kasi yung memory namin. Natatandaan namin kung ano ang mga katangahan ang pinagsasabi ni Libayan. Tuloy. At anong problema kung nanggaling sila sa wala? Tama. May intindihan ko siguro yung mga tao na gumagawa ng krimen o ng hindi maganda dahil they have to sustain a lifestyle that they were used to. Wait. Narinig niyo ba yun? What? Naiisip niyo ba ang naiisip ko? Si Kaya Libayan. naiisip ako, hindi ko alam kung paano tayo na naiisip. Kasi doon pa lang sa salitang krimen, naiintindihan niya. Yung pagpopromote ng sugal, wala pang krimen doon. Lalo na kung yung pinopromote mo is legal naman. Sa kanya, mas naiintindihan niya yung gumagawa ng krimen. Tignan niyo talagang utak ni Libayan, ano? Ang bobo. Parang may pinapahiwatig na. Pero mamaya ako sasabihin yung naiisip ko. Tingnan natin kung same tayo ng naiisip. Tignan natin. For the meantime, i-analyze muna natin ang mga sinabi niya. Sabi niya, hindi niya naiintindihan yung mga nagpo-promote ng sugal. Pero naiintindihan niya yung mga gumagawa ng krimen o ng hindi maganda dahil they have to sustain a lifestyle that they were used to. Delikado yun, guys, ha? Krimen na yun. Para ma-sustain nila yung lifestyle nila, kung ano man yon, dapat lumabag na sila sa batas. Ano yon? Pwede mang-hold up ka, pumatay ka, mang-kidnap ka, pwede na yon. Free for all na yun kasi krimen na yon. Pero sabi ni Libay, mas naiintindihan ko pa sila eh. Kumbaga, kung bibigyan mo ng karapatan, mas bibigyan ko ng karapatan itong mga tao na gumagawa ng krimen kaysa sa mag-promote ka ng sugal. Tuloy. OMG Libayan, binigyan mo pa ng excuse yung mga gumagawa ng krimen at talagang mas naiintindihan mo sila. What kind of reasoning is that? Libayan, it is not an excuse to commit a crime para lang masustain ang buhay na nakasanayan Alam ng mo talaga itong abogadong ito, ang bobo. Kung ano-anong katangahan ang pinagtuturo dito sa social media. Ang bobo mo talaga, Libayan. Hanggang kailan ko titiisin ang kabobohan mo? isang tao. Kasi minsan you will be trapped there. Tanong ko lang, Atty. Libayan, si Atty. Magalong ba ay high maintenance? Sabi mo galing ka sa hirap, pero bakit kinakailangan mong kumita ng malaki? Dahil ba na-trap ka na doon sa pangangailangan ni Atty. Magalong? Dahil aware naman tayo na hindi lumaking mahirap si Atty. Magalong. Yes. Her father is Mayor Magalong. Before he entered politics, he served in the Philippines Constabulary and Philippine National Police for 38 years. He was the chief of Cordillera Regional Office. So, hindi natin masasabi na mahirap ang pamilya nila. Wala naman akong pakialam sa kung anong klaseng pamumuhay nila. Kaya ko lang tinatanong ito dahil na rin sa sinabi ni Libayan, quote and quote, galing ka sa wala tapos napakaganid mo sa pera?
Comparing Galing sa wala plus naging ganit sa pera. libayan sa mga tinatawag niyang ganid sa pera, hindi ba't masasabi rin nating si Libayan ay ganid sa pera? I agree. At mas masahol pa siya sa nagpo-promote ng sugal. I agree. Kasi hindi nga siya nag-promote ng sugal, pero naglagay naman siya ng membership fee. Nanloko naman. Hindi nag-promote pero nanloko. Pero ang pondo ay dapat mapunta sa editors at webmasters. Pero ayaw naman niya ng editor at wala siyang editor. Bakit mas masahol? Kasi ang ginawa niya ay panloloko. Kayo, Yes. ano ang opinion nyo? Pareho Anyway, tayo ng let's opinion. Pareho tayo ng opinion. Anyway, guys, ito po yung channel ni Ma'am Ecclesiastico. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Ma'am Ecclesiastico, subscribe na po kayo at ituloy na lang ninyo ito doon kasi naka-1 oras na po tayo, no? So dito, nakita natin ang pagkakaiba ni Atty. Villamor at saka ni Libayan. Si Atty. Villamor namimigay ng pera, si Libayan ang huhutot ng pera. Yun po ang pagkakaiba nilang dalawa. So ayun lang mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Hanggang sa muli po. May pangalawang content pa ako dito. Siguro recorded na lang yon. I-record ko. Tapos may ano pa tayo. Ang pag-uusapan natin yung tungkol kay Jimmy Guban ba yun? Yung nagturo na yung daw shipment ng shabu ay kay Pulong. Mamaya po, yun ang topic natin doon sa isang channel ko. Sa personal channel ko po, sa Facebook, no? Romel Yap Malapira, i-search na lang po ninyo. Papalo na lang po. Ingat tayong lahat mga kapatid. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Salamat po. Shoutout sa inyong lahat.